Yun, so yung video na ito mga kasapi dyan para sa mga umorder ng white devil load at order pa lang. Kasi nag-post ako ng ito lang kagabi or ng isang araw ng shipping ng yung white devil load 2.0 natin. Yung mga nag-chat sa akin, sabi nila, buti daw nagbabalik na daw ako, naging active na daw ako. Saka nag-ship na daw ako ng white devil load at nagbibenta na ako ng load mga kasapi. So lilinawin ko lang mga kasapi na dati pa lang talaga, kahit di na ako nag-upload dito sa Facebook o sa YouTube, hindi ako nag-stop dun sa page ko kasi maraming umorder dun ng white devil load. Para lang malaman nyo na active yung pagbibenta ko ng white devil load mula pa noong 2021 nung hindi na ako nag-post ng video. Hanggang ngayon, ngayon lang ulit ako nag-post kasi ngayon lang naman ako nag-video na tapos nag-post na ako ng shipping. And yan, Mga kasapi, so sisilipin natin yung page inbox natin para yan ngayong buwan yan, ngayong taon updated din mga kasapi 2024. Pupunta natin yung 2021 para lang malinaw natin dun sa mga solid kasapi natin at sa mga darating pa na kasapi na dati pa talaga tayong active. Hindi man tayo nag-post dito sa Facebook or YouTube pero nagre-release tayo ng white devil load. Yan. So, hinide ko lang yung mga pangalan mga kasapi para di na makita yung pangalan ng mga umorder sa akin kasi ayaw din nila eh. Ayaw nila malaman na white devil load ang gamit nila. Yan. So, iniingatan natin yung identity nyo mga kasapi. Di natin basta-basta i-release yan. Yan. So, makikita nyo 2022 na. Yan, malapit-lapit na tayo sa 2021. So, last year at last year, daming umorder talaga sa atin mga kasapi kahit di tayo nagpo-post. Kaya saludo ako sa inyo mga kasapi. Salamat sa suporta nyo palagi sa akin. para naman sa mga sa mga umorder sa akin mga kasapi. Meron din umorder na bibili sila ng white devil load ko no. Tapos tinatanong ako kung ilan sangkap ang gamit ko, kung ano yung mga sangkap ko. Siyempre hindi ko sasabihin yung mga kasapi, sikreto yun. Kaya huwag na rin magtanong-tanong. And sa mga tatanong din, meron kasi din isang nag-chat na siya pa daw magbabayad ng shipping fee. Malamang kasapi, ikaw talaga magbabayad ng shipping fee. Kailangan naman ako. Hindi naman ako may-ari ng LBC. Yun, tama naman, di ba? And sa mga dyan, sa mga white devil load user dyan, hindi rin ako nagpo-post sa mga feedback nyo ha. Pero baka mag-post na ako, ganyan, sample yan. Kasi dati pa, nakikiusap ako sa kanila na mag-post, mag-comment dun ako sa page ko. Ayaw naman nila, wala naman gumagawa. Ewan, yung iba, ayaw malaman na white devil load ang gamit nila. And then, meron kasing may nag-chat kasi sa akin na bakit wala daw ba akong feedback sa load ko, ganun, ganyan. So, ngayon, tatry ko mag-post mga kasapi para sa mga bagong order. Hindi ko ginagawa yun kahit dati pa eh, pero tatry ko. And then, sa mga, dyan, sa mga load maker dyan, una-una, huwag kayo magsiraan. Isa pinapansin ko, nakaraan pa kayo siraan dyan, na nakikita ko sa mga post nyo, sa mga comment, na dapat di kayo nagsisiraan ng kapwa ni load maker din. Kung malakas ang load kayo, di good. Pero yun ang mga kasapi. Huwag kayo magsiraan dyan. Give-hope lang kayo sa load. Limit ang lumakas. Yun yung mga dapat mong gawin. Magtatakan pataas o pababa. Ha? Walang higitan. Normal yan, mga logo minsan matataas. Pagkakalit din doon sa user na yun. Hindi niya sinunod yung guide mo. Hindi mo rin siya tinide. So, kailangan kayo mga user. Magtanong din kayo sa amin, sa mga load maker. Ang maayos naman na tanong. Kasi sinundan na kita ng guide. Andun naman sa guide yung mga importante dyan, yung mga basic. Hindi mo naman sinunod. Tapos tatanong mo pa sa akin sa chat. Diba? Walang sense. So, yung mga kasapi. At sa mga user, ang load kasi mga kasapi, kung tutuusin, hindi pa kayo nakakuha ng gagamba, at hindi pa nalagaan. Alit ang porsyento yung load. Kasi ang importante talaga dun, ang gagamba. Pumili ka ng maayos na gagamba. Tsaka kailangan mo alagaan ng maayos, magbigay ka ng time. Kasi baka hindi mo naman naalagaan, tapos bibili ka ng gagamba, laban ka na agad sa labanan. Matatalo ka lang talaga nun. Yung ang gagamba, napakabusisi, alagaan yan. Umaga, hapon, kailangan masikasuin yan. Ikaw, pumili ka ng gagambang maayos. Pag-select ka, medyo mahal yung mga yun, may kamahalan. Tapos, asikasuhin mo na mabuti. Ayun, pag nasikaso mo na mabuti, pag ulutan yung laban, ipares mo naman na maayos yung gagamba mo. Huwag mo naman ipares sa higante na David, yung laki ng sayo. Eh, baka yung kalaban mo malakas din yan. Unless lang kung meron kang nasilip, kumbaga nakita mo na medyo maluwag yung kalaban mo, gilaban mo. Ganun. And yun, nakapansin ko lang yung mga labanan ngayon, puro derby na. Maganda yung derby kasi para wala nang gulangan sa silip lahat. Sa paras ng timbang, pagalingan sa pag-alaga.
Ngayon, nung diskarte na lang dun, galingan sa pagbitaw. So, ganun mga kasapi. Ang load, magiging malaking factor na lang yan kung paras kayong magaling umalaga, paras kayong magaling bumitaw, game changer dyan yung load. Pero sa basic, sa mga baguhan, ang pinaka-importante talaga dyan, matutunan mo umalaga ka ng gagamba ng maayos. Matuto ka rin bumitaw ng gagamba sa labanan. Kasi yun yung pinaka-crucial. Kahit napakatapang ng alaga mo, kahit napakatapang ng load mo, tapos yung kalaban mo, napakagulang bumitaw, halo ka na nun. Yung gagamba mo, sisemplang lang yun. Ano yung mga kasapi. So, yan. Okay, magbash sa kanya-kanyang load seller. Yan. Shout out sa lahat mga kasapi.